Bakit habang mas sinahabol mo ang isang babae, mas lalo siyang lumalayo? Bakit may mga lalaking hindi naman mayaman o sobrang gwapo pero sila pa rin ang nagugustuhan? Habang mas ginagawa mo yung usual na usapan, mas lalo kang nagiging invisible sa kanya. Kasi isipin mo, ilang beses na siyang tinanong ng, "Kumain ka na? Anong hobbies mo? Anong favorite color mo?" Paulit-ulit, pare-pareho, walang impact. At ang utak ng babae hindi na-addict sa predictable. Na-addict yan sa bagay na gumigising sa emosyon niya. Sa taong kakaiba, sa unexpected, sa lalaking kayang sirain yung boring niyang routine sa isang linya lang. Kaya habang ang lahat ay abala sa pagiging safe, ikaw dapat ang lalaking may dalang tensyon. May isang rule sa isip ng babae na dapat mong maintindihan. Kapag predictable ka, magiging komportable siya. Kapag sobrang comfortable, maboboard siya. Kasi ang utak ng tao parang prediction machine. Kapag alam na nito kung saan papunta ang usapan, nagsisave na lang siya ng energy. Maganda yun para sa survival. Pero pagdating sa attraction, lason yun. Kaya sobrang effective kapag nababali mo yung routine niya. Halimbawa, bigla mong sinabi, "Anong bagay yung tungkol sa'yo? Yung hindi ko ini-expect, pero matatandaan ko bukas." Biglang hindi siya makaka-autopilot. Mapapahinto siya, mapapangiti, mapapaisip. Kasi ang utak niya parang may nagsasabing, "Wait, iba ito ah." At tandaan mo to, yung taong kayang gumawa ng emotional tension, siya ang kumukontrol sa vibe ng usapan. Hindi ka nandyan para lang magtanong ng impormasyon. Nandyan ka para baguhin yung nararamdaman niya habang kausap ka. Kapag naramdaman ng babae na parang hindi na simpleng conversation yung nangyayari, parang eksena na sa pelikula, panalo ka na. Buong gabi ka niya maiisip, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. At ito pa, yung pinakamalakas na tanong, hindi talaga tanong. Parang emotional, doorway sila. Subukan mo to. Mukha kang kalmado ngayon, pero feeling ko pasaway ka dati. Tama ba ako? Boom! Ngayon, hindi na siya basta nagbibigay ng facts. Either gusto niyang patunayan na mali ka o magsimula siyang magkwento ng sekreto. Sa dalawang yun, ikaw na ngayon ang may control sa direction ng usapan. Ngayon, baka itanong mo, paano ko iiwasan yung parang interview setup? At paano ko siyang makasagot ng hindi autopilot? Dito papasok ang rule number 2. Tanungin mo siya ng bagay na hindi niya alam na gusto niya palang sabihin. Malalim ito. Kasi lahat tayo, may parte sa sarili natin na hindi natin ma-explain ng buo. Mga feelings na nandyan lang sa likod ng isip. Tahimik, hindi napapansin, hindi nasasabi. At kapag may taong biglang nagpalabas nun, pakiramdam natin, naiintindihan tayo. Yun ang gusto mong mangyari sa kanya. Kaya huwag kang magsimula sa, "So anong word mo?" O yung mga sobrang basic na tanong. Subukan mo to. "Feeling mo ba may mga taong nakakaintindi sa'yo?" Mapapaisip siya dyan. Hindi gumagana ang ganitong usapan sa surface level lang. Gumagana ito kapag may emosyon siyang nabubuksan na hindi niya ini-expect. At kapag nabuksan niya yun habang kausap ka, ikakabit niya yung feelings na yun sa'yo. At ito yung hindi maintindihan ng karamihan. Yung taong nagbibigay sa'yo ng space para maging totoong ikaw, yun yung hindi mo makakalimutan. Kasi pinaparamdam nila sa'yo na mas naging sarili mong version ng sarili mo habang kasama sila. Kaya ang goal mo, hindi yung i-impress siya. Ang goal mo, ilabas ang totoong version niya na tinatago niya sa harap ng ibang tao. Pwede mong sabihin, "Ano yung mga bagay na sobrang gusto mo na bata ka, pero tumigil ka na gawin?" O kaya, "Kailan mo nabibilang totoong sarili mo?" Ito sobrang lakas nito. Kapag may sinabi siya ng mabilis, sabihin mo, "Wait, ulitin mo nga, pero dahan-dahan." Grabe ang epekto niyan kasi pinapakinggan niya ulit ang sarili niyang sinabi at nababago nun yung pakiramdam niya habang kasama ka. Tandaan mo to, nakakalimutan ng tao yung exact word. Pero hindi nila makakalimutan yung nararamdaman nila habang sinasabi yun. At kapag naibalik mo siya sa sarili niyang emotional memories, iisipin niyang malalim kang tao kahit halos wala ka namang sinabi. Kasi hindi ka lang nagtanong dito, parang nagsindi ka ng posporo sa loob ng emosyon niya. Pinapakurious mo ulit siya sa sarili niya at nagiging parte ka ng experience na yun. Yan yung level na kinakatakutan pasukin ng karamihan kasi puro surface level lang sila.
Kung gusto mong mahulog siya sa'yo, mas palalimin mo muna yung connection niya sa sarili niya habang nakatingin siya sa mga mata mo. At ngayon, pumunta tayo sa huling rule bago ko ibigay sa inyo yung actual techniques. Rule number 3, magpasok ka ng emosyon, hindi puro logic. Karamihan kasi sa lalaki, nasanay sa school setup. Tinuruan tayo na panalo yung tamang sagot. Dapat maayos, dapat perfect, dapat impressive. Gumagana yan sa mga exams. Pero sa attraction, ibang currency ang ginagamit dyan. Kaya tandaan mo ito ng mabuti. Mas importante kung ano yung nararamdaman niya habang kasama ka, kaysa sa kung ano ang alam niya tungkol sa'yo. Pwede kang magsalita ng sobrang tama, pero makakalimutan pa rin niya. Bakit? Kasi walang emosyon na gumalaw sa kanya habang nakikinig siya sa'yo. Walang impact, walang tumatak. Nagiging parang multo ka na lang sa isip niya. Kasi ganito yan, ang logic pumapasok sa isip, pero ang emosyon pumapasok sa kaluluwa. Ang logic nagpapaliwanag kung anong nangyari, pero ang emosyon, siya ang nagdidikta kung anong ibig sabihin nun. Halimbawa, so anong word mo? Sobrang basic, napaka-predictable, walang emotional impact. Malamang, automatic autopilot na naman ang utak niya. Pero balittarin mo. Gusto mo ba talaga yung ginagawa mo? O trabaho lang yan para mabayaran yung buhay na gusto mo talaga? Bigla siyang mapapaisip. Hindi na siya basta nagre-recall ng impormasyon. Nagre-reflect na siya tungkol sa sarili niya. Mula sa scripted answers, papunta sa tunay na feelings. At pwede mo pang laliman. Huwag mong kakalkalin yung resume niya. Hanapin mo yung emosyon. Kung hindi isyong pera at expectation ng tao, anong buhay talaga gusto mo? O ano yung list na matagal mo nang gusto mong gawin, pero palaging nilubos mo? Kasi kadalasan, yun talagang importante. O kaya, nung 14 years old ka, ano yung akala mo magiging buhay mo pagdating ng edad mo ngayon? Gaano pa kalaking impluensya ng bagong version mo sa mga desisyon mo ngayon? At bigla siyang mapapatigil dyan. Maghahanap siya ng sagot sa loob niya. At yung paghahanap na yun mismo ang doorway ng emotional connection. At kapag sumagot siya, huwag ka sumagot na parang robot o interviewer. Gumamit ka ng image, gumamit ka ng feelings. Halimbawa, sinabi niyang galing siya sa maliit na probinsya. Huwag ka lang magsabi ng, nice. Subukan mo to. Pinitis mo ang katahimikan doon o doon ka naging komportable? Ngayon, hindi na kayo nagpapalitan ng impormasyon. Nagpapalitan na kayo ng emosyon. Kasi ang tao, mas nararamdaman ng experience sa facts. Nakakahawa ang emosyon. Yung tono mo, nagiging atmosphere niya. Kaya magsalita ka mula sa totoong nararamdaman mo. At mararamdaman din niya iyon. Huwag kang gumamit ng scripted lines. Mas komportable ang totoo kaysa smooth. Kasi ang nervous system, mas mabilis tumugon kaysa sa logic. Pwede mo siyang bombahan ng facts at tangulang makukuha mo. Pero kapag naparamdam mo sa kanya yung meaning ng isang bagay, maaalala ka niya kahit bago pa siya matulog ng madaling araw. Kaya magtanong ka, magsalita ka na parang gumagawa kayo ng eksena sa pelikula. Huwag mong ibigay lahat agad. Iparamdam mo sa kanya yung emosyon na matagal niyang nararamdaman pero wala siyang salita para ipaliwanag. At kapag nagawa mo yun, hindi niya basta makakalimutan ang pangalan mo. Ngayon, naintindihan mo na yung principles ng addictive questions. Mga rules ito na dapat tandaan mo habang buhay. At ngayon, tuturuan kita ng 3 techniques. Kapag na-master mo tong mga to, kahit sino pa ang kausap mo, kung pababae man o lalaki, mas madali silang ma-attract sa'yo bilang tao. Technique number 1, gumamit ng statement na parang naintindihan mo na sila lahat. At hindi ibig sabihin nito na nagyayabang ka na matalino ka. Ang ibig sabihin nito, magsalita ka sa paraan na parang kabisado mo na yung nararamdaman nila. Kasi karamihan ng lalaki, kinakausap ang babae na parang naghihintay ng approval. Parang nagpapatunay pa sila na safe sila kausap. Kaya nagiging ganito. Oh wow, mahilig ka sa results. Kwento mo nga. At alam mo ang dating nun? Hindi kita gets. Pero susubukan ko magpanggap na interesado. Mahina ang dating. Ngayon, balik na rin natin. Magsalita ka na parang naintindihan mo na ang mundo niya. Na parang napanood mo na ang movie. Halimbawa, imbes na, introvert ka ba o extrovert? Sabihin mo, mukha kang taong gusto may kasama.
Pero tamang bilang lang. Kasi kapag sobrang social energy na, napapagod ka rin kahit hindi halata. Tapos manahimik ka. Panoorin mo ang reactions niya. Kasi may tinamaan kang part ng sarili niya na baka hindi niya pa nasasabi kahit kanino. Hindi ka nang hihingi ng permiso. Hindi ka naghahanap ng validation. Diretso mong pinangalanan yung tahimik na parte ng personality niya. At doon siya mahuhook. Kasi tandaan mo to, mas hinahanap ng tao ang recognition kaysa attention. Validation nagpapasaya. Pero ang recognition, pinaparamdam na naiintindihan sila. At halos buong buhay ng maraming tao, hinahanap nila yung feelings na yun. Kapag confident ka magsalita sa mga bagay na parang alam mo na tungkol sa kanya, mararamdaman niyang naiintindihan mo siya. At kapag feeling ng tao na naiintindihan sila, mabilis mabuo ang pagtitiwala. Diyan na sila mag-open up. Diyan na nila gustong malaman kung paano mo sila nakikita. Hindi mo kailangan kumbinsihin siya. I-drop mo lang yung idea na parang kilala mo na siya sa deeper level at hayaan mo siya mismo pumasok sa version mo ng story niya. Gusto mong hindi ka makalimutan? Huwag puro sarili mo ang i-describe mo. I-describe mo rin siya sa paraang nararamdaman niyang expose siya pero safe. Nakikita siya pero hindi ginajudge. At kapag tama ang pagkagawa mo, hindi niya maaalis sa isip niya. Parang gets na talaga ako. Technique number 2. Gumawa ka ng micro loops. Ang micro loops, parang maliit na bitag sa usapan. Kapag kumagat siya mismo ang lalapit sa'yo nang hindi niya namamalayan. At ang nakakabaliw, pakiramdam niya, siya pa rin ang may control. Ganito kasi gumagana ang utak ng tao. Gusto nating tapusin ang mga bagay, kaya effective ang cliffhangers. Kaya hindi tayo makahinto sa pag-scroll. Kaya iniisip mo pa rin yung taong hindi tinapos yung sinabi niya. Kaya kapag nagbukas ka ng idea pero hindi mo agad tinapos, parang may kati sa utak niya na gusto niyang kamutin. At sa moment na nag-invest siya para sagutin yun, nahook na siya. Halimbawa, sabihin mo, wait, piling ko isa ko sa mga taong chill sa panglabas, pero overthinker talaga sa pangloob. Tama ba ako? Hindi mo siya pinilit magkwento ng buong buhay niya. Nagbigay ka lang ng patterns na baka makarelate siya. At ito yung sobrang powerful na rule. Kapag pinapa-explain ng tao, nakakaramdam sila na napapansin sila. Pero kapag pinuprove mo sa kanila na mali ka, mas lalo silang nahuhook. Yun ang power ng microloop. Hindi mo siya ini-interview. Parang binibigyan mo siya ng lalim na may crack. At hindi mapigilan ng tao na tignan ang sirang reflection ng sarili nila. Gusto nila itong ayusin, ipaliwanag at linawin. Sa madaling salita, mag-invest. Isa pang example, may tinatago ka pang kwento, ramdam ko, hindi mo pa sinasabi yung pinaka-interesting part. Tapos, tumahimik ka, huwag mong punuin agad ang silence. Kasi gumagawa ka ng space, ng curiosity, konting tension. At hinahamon mo siya in a playful way na siya ang pupuno ng gap. Madalas, gagawin niya talaga yon. Kasi gusto ng utak ng pag-close ng open loop. Pero karamihan sa lalaki, hindi ito gets. It's either sobra silang mag-share o sobra silang magtanong. Pero ang secret, nasa tensyon, nasa pagitan, nasa galaw ng usapan. Bawat microloop na binibitawan mo, moment yun na siya naman ang nag-e-effort. At kapag nag-effort ang tao para sa interaction, unti-unting sasabihin ng utak niya, siguro gusto ko itong taong to. Kasi tandaan mo, hindi nag-i-invest ang tao dahil gusto ka nila. Nagugustuhan ka nila dahil nag-i-invest sila. Kaya magsalita ka gamit ang half-finished thoughts. Mga observations na hindi mo fully na-explain. Curiosity na may kasamang quiet confidence. Habang mas hindi mo pinipilit, mas lalapit sila. At ito yung isa sa pinakamagandang technique. Gawing parang movie yung usapan, hindi interview. Parang kayong dalawa lang ang nasa iisang secret world. Yun yung vibe na gusto mo. Kasi kapag feeling niya kasama ka niya sa isang story, titigil na siyang mag-analyze. At magsisimula na siyang mapil. Mas gumagana kasi ang emotional brain kaysa sa logic brain pagdating sa attraction. At tandaan mo tong line na to. Hindi mahuhulog ang tao dahil sa resume mo. Nuhulog sila dahil pakiramdam nila parati sila ng story mo. Kaya imbes na, anong hobbies mo? Subukan mo to.
Kung movie tayo, tapos bigla kang nawala sa gitna ng story, ano kayang sekreto tungkol sa'yo yung madidiscover ng audience? Ngayon, hindi na siya mag-i-explain ng sarili niya. Nag-i-imagine na siya. Nakikipaglaro na siya sa imagination mo. At ito yung deeper psychology doon. Kapag sabay kayo nag-i-imagine, tinatrato ng utak yun na parang tunay na experience. Parang totoong bond na nabuo. Kahit usapan lang naman talaga. At delikado yun sa magandang paraan. Kasi gumagawa yun ng false nostalgia. Pakiramdam niya, matagal ka na niyang kakilala. At kapag nawala ka bigla, parang mamimiss ka niya kahit wala naman talagang malaking nangyari. Yan ang tinatawag kong shared movie. Parang sabay kayong dumaan sa mga eksena. May tensyon, may mystery, may kulay. Hindi na siya basta sumasagot ng tanong. Parte na siya ng experience. At ito yung hindi napapansin ng karamihan. Kapag naramdaman ng babae na parang bahagi ka ng story niya, magsisimula siyang gustuhin na manatili ka doon. Kaya tigilan mo na yung robotic small talk. Gumawa ka ng moment. Mag-paint ka ng eksena gamit ang salita. Magdagdag ka ng mystery. Konting playfulness, konting tensyon. At gawin mo siyang co-star, hindi contestant. Kasi kapag parang pelikula yung pakiramdam ng usapan, gugustuhin niya ang sequel. At dito na natin tatapusin tong video na to. Kung marami kayo natutunan sa ating YouTube channel, maaari nyo bang subscribe ang Hidden Truth PH. Maraming salamat sa inyong panunood.